Hello everyone! Welcome back to Remarvin Cooking Lifestyle. Sa araw naman na ito, gagawa tayo ng suka. Ang suka is homemade, gawa sa kamyas. Mayroon tayo ditong kamyas, hinog at saka may hilaw. Mix na yan. Nahugasan at nalinisan na. Natanggal na kanyang dahon-dahon. Ayan. Una nating gagawin is ilalagay natin dito sa ating food processor. Kung wala naman kayong food processor, pwedeng gumamit ng blender. Atin lang yan siyang i-process dito hanggang madurog dahil ang kukunin natin dito ay katas lang niya. Yun ang gagawin nating suka. Masarap ito sa sausawan, sa isda, pinirito, or sa inihaw na isda or kahit anong klaseng prito or inihaw. Masarap itong suka na ito. Ayan, nalagay na natin ang ating kalahati. Atin muna yan siyang ipaprocess or ating dudurugin gamit ang ating grinder or mixer or food processor, kung ano man ang tawag dito. Sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para always ma-notify sa ating mga newly uploaded recipe. Ayan, tapos na ang ating first batch. Ito, tignan nyo, pino na siya. Isasalin lang natin yan siya sa isang lalagyan at continue tayo ulit sa ating ginagawang or sa natira pang ating mga kamyas. Dahil maraming kamyas ngayon, para hindi masayang, gagawin nating suka. Yan, para hindi na tayo din bibili ng suka. Kasi sa panahon ngayon is halos lahat mahal ang bilihin. Kaya kailangan gumawa tayo ng paraan para may mga natural or healthy tayo na kakainin. Itong suka na ito is natural, kumbaga organic. Ayan, atin yan siyang dudurugin or ipaprocess dito sa ating grinder. Pagkatapos na natin yan siyang mag-grind lahat, atin yan siyang ilalagay sa ating kaldero. Ayan, tapos na. Ilagay natin siya lahat dyan. Pagkatapos ilalagay natin sa ating kaldero, lalagyan natin siya ng kunting asin at saka pamintang buo or yung pamintang butil-butil. Again, sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa ating mga newly uploaded recipe. Ayan, by the way, nagdagdag ako dito ng tubig para hindi masyadong maasim. Dahil pangit naman sa sikmura pag masyadong maasim ang ating suka. After nating na mekos-mekos, atin yan siyang sasalain at kukunin lang ang kanyang katas. Yan, tapos dyan atin yan siyang ipupush or dyan parang pigain natin siya hanggang matanggal lahat ng kanyang katas dyan sa kanyang Pwede din sigurong pwede ding isabay ito ilaga ang kanyang laman tapos saka natin salain para yung yung lasa dyan at saka yung linamnam is makukuha talaga. Pero ako ganyan lang ang ginawa ko, yan. Minash-mash lang, ayan. Pagkatapos na nating gawin lang lahat, atin yan siyang lulutuin ng mga around 5 to 10 minutes. Pero kailangan siya pagluto, kailangan bantayan dahil aapaw ito. Alam nyo naman pag may acid ang niluluto, talagang umaapaw. Yan ang ating kaldero. Dito natin siya lulutuin. O diba, ang kulay niya is maganda. Tapos maglalagay tayo dito ng asin, kunti lang.
at saka pamintang buo, yung seeds. Ayan. Then, isasalang na natin siya sa ating kalan at lulutuin ng mga 5 to 10 minutes. Ayan. Kailangan bantayan kasi pag hindi bantayan, aapaw yan siya. Pag kumulo. Ganyan pag may mga acid. Parang yung sa iodized salt, diba? Pag nilagay natin sa tubig, is umaapaw siya. Ito naman kasi, may asim siya. O, yan. O, tignan nyo. Yan. Aapaw yan siya pag hindi natin bantayan. Niluto ko pala ito dahil nilagyan natin ito ng kunting tubig para hindi madaling masira. Kaya niluto natin siya ng 5 to 10 minutes. After 5 to 10 minutes is palamigin lang natin siya bago natin ilalagay sa ating prepared bottle. Ang prepared kong bottle is yung sa alak lang nanghingi ako para may lalagyan. Then, doon natin siya ilalagay at lalagayan natin ng kunting sipa na siling labuyo or siling pula. Yan. Ayan, ito ang lalagyan natin. Dito sa malaki is lalagyan natin ito ng sili. Tapos, may maliit din akong lalagyan yung tira. At, hindi natin yung lalagyan ng sili kasi may mga taong ayaw talaga ng maanghang. Kami kasi ni partner is mahilig kaming dalawa sa sawsawan na maanghang. O, ayan, diba ang suka natin? Yan, apa-apawin yan siya para matanggal yung kanyang bubbles. Ayan, ang natira, dito ko siya nilagay at dito hindi ko yan siya lalagyan ng sili. Ayan, mga amigas y dientes. Again, sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel, just click the subscribe button and notification bell para ma-notify lagi sa ating mga newly uploaded recipe. Ayan, nilagyan na natin ng sili ang isa. Tapos, i-ferment lang natin siya dito ng 24 hours at pwede na natin yan siyang gamitin kinabukasan. Ayan. Ilagay lang natin sa warm place or sa tabi muna sa loob ng cabinet at i-ferment lang natin ng 24 hours bago gamitin. Hanggang dito na lang sa ulitin. Thanks for watching. Bye-bye. See you in my next video. God bless and be safe.